Alam mo ba, may mga estudyante ako na natagalan bago makabalik sa pag-aaral. Kaya nung first day nila, sabi nila, tinanong nila sa sariling nila, kaya ko pa ba? Kasi parang ang hirap na eh. Yung sabi nila sa sarili nila. Kaya naisip ko, pag-usapan natin sa video na ito, kung ano-ano nga ba yung mga pumipigil sa isang learner para magbalik sa pag-aaral. Nung isang taon, may learner ako, medyo may edad na siya eh. Sabi niya, kaya doon nahirapan siyang bumalik sa pag-aaral. Kaya nahiya siya mag-enroll sa akin. Kasi nga, baka napagtawanan siya nung kanyang mga magiging classmate. Sabi ko, wala namang expiration yung yung kung kailan ka dapat matuto. Kasi hanggat gusto mong matuto, pwede ka matuto. Hanggat gusto mo mag-aral, pwede ka mag-aral. Hindi man sa loob ng classroom, pwede ka magbasa, pwede ka manood ng mga videos tungkol sa kung ano mang gusto mong matutunan. Minsan din kasi hindi naman society ang problema kundi yung sarili natin na tayo mismo ang unang humusga sa sarili natin kung kaya ba o dapat ba. Ito isa pang kwenta, no? Meron ako isang learners, di ba ang daming learners? Medyo marami siyang trabaho. Parang double job. Kinakaya pa ng katawan, double job. Barker daw siya ng jeepney. Siyempre, ang jeep naman ay maghapon lang tapos nagpapanadero pa, nagsa-sideline pa ng panadero. Pagod na pagod na ang katawan nun. Kaya, nung tinanong ko, bakit hindi ka nakapag-enroll agad? Sabi niya lang ay kailangan niya kumita. Siyempre, walang ibang tutulong sa pamilya niya. Sila-sila lang. Mag-anak. Totoo naman talaga yan. Maraming beses ko nang binanggit sa iba kong mga videos na ikaw, may sarili kang pamilya, uunahin mo syempre yung pagkain nila. Yung pagkain nyo kesa magsagot ng mga module. Pero alam daw niya sa sarili niya na gusto niya mag-aral noon pa. Kaya lang, syempre, mas uunahin yung priority. Mas priority talaga yung pagkain, yung bubuhay sa pamilya nila ngayong araw na ito. Kaya mas pipiliin niya magtrabaho kaysa pumasok. Isa yung trabaho na yun kung bakit may mga learner ako na talagang natigil sila sa pag-aaral. Kasi nga, kailangan nila magtrabaho. Ayun, wala naman akong magawa. Kaya lagi ko na lang sinasabi, hanggang sa matapos mo yung module na yan, saka mo ipasa sa akin. Basta hindi siya aabot dun sa time na maghahabol na talaga kami sa oras para lang makapagpasa at para makapag-exam. Pero kung kaya namang tapusin. Ayun. Meron pa. Diba, ang dami kong kwento. May mga learner din ako, na sigasig sa unang 2 buwan, unang 3 buwan, pasok ng pasok. Halos every week present. Papasa ng module, yung sasagot, active sa klase. Pero tumarating yung panahon talaga nawawala sila. Hindi ko alam kung bakit. Para kasi yan yung New Year's resolution natin, sa unang buwan, magaling. Papapayat ako. Diet ako. Yan. Pero habang tumatagal, siguro doon pumapasok yung disiplina sa sarili. Disiplina at saka yung pagod. So, kagaya nga nung nabanggit ko, baka may trabaho, ayun. O kaya naman may barkadang tumigil. O, di tumigil na rin siya. So, ayun. Baka kasi kailangan lang yung disiplina sa sarili bilang isang estudyante na yung may pangarap. Kung hindi naman makakaapekto sa buhay mo yung pag-aaral. Kung hindi sa gabal, halimbawa, hindi ka naman nagtatrabaho, wala ka namang ibang ginagawa, kundi sa bahay lang, tumutulong ng mga gawaing bahay, ganun lang. At kaya mo namang isabay yung pag-aaral mo sa ALS, sige, mag-enroll ka. Walang problema. Basta yung disiplina lang sa sarili at yung gustuhan mong matapos yung iyong pag-aaral. Siguro isa pang problema ng mga learner natin ay yung suporta, yung external support. Yung halimbawa, pamilya mo, kaibigan mo, ayan, suporta nila. Na parang pag sinabi ng pamilya, papasok ka pa. Lalo sa mga babae, mag-aaral ka pa, mag-aasawa ka rin lang naman, di ba? Sa mga babae, parang ganun ang imikin. Although hindi ka naman kin-curse talaga, kaya lang imikin talaga yun. Kaya minsan sabi ko sa sarili ko, sapat na kahit isang tao lang ang magsuporta sa isang learner. Ikaw, di ba?
pag nararamdaman mo walang sumusuporta sa'yo, di ba nakakapanghina ng loob? Kaya hangga't maaari talagang minomotivate ko yung mga learners ko na na ipagpatuloy yung pag-aaral. Dahil walang ibang tutulong sa kanila kundi ang sarili nila. Kaya lang, syempre bilang bahagi na ng buhay nila, kailangan kong sumuporta. At dapat akong sumuporta kasi nga, bahagi na ako ng buhay nila. Kaya ikaw, nanonood ka man na nakakaramdam na pakiramdam mo, walang sumusuporta sa'yo, narito ako, hindi man tayo nagkikita ng face to face, hindi man kita nahahawakan sa balikat mo at natatapik, so suportahan at sinusuportahan kita sa lahat ng positibong bagay na ginagawa mo. Na ikaaangat ng buhay mo, ikauunlad ng buong pamilya mo, yan, na hindi magpapahamak sa'yo. Suportado kita at ng aking buong pamilya. So, maraming salamat at nakarating ka sa bahaging ito ng video ko. At ayan, ipagpatuloy mo lang ang iyong kung ano mang ginagawa mo ngayon. Kung nag-aaral ka, pagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Kung nagtatrabaho ka, pagpatuloy mo ang pagtatrabaho mo. Kasi yun ay para sa iyo at para sa mga taong minamahal mo. Pero pansinin mo sa lahat ng kwentong binanggit ko, lahat yun na pinagdaanan ng aking mga learners. Napansin ko doon, talagang bumalik sila sa pag-aaral nila. Syempre hindi ko maririnig yun kung hindi sila nag-enroll sa akin bumabalik pa rin talaga sila sa kagustuhan nilang mag-aral. Kaya sila bumabalik kasi andun yung pangarap yung pangarap na magsimula ulit. At minsan kailangan lang talaga nilang marinig na sa buhay talagang may hirapan. Normal yun na nahihirapan ka. Nahihirapan tayo. Pero normal din na bumalik. So, ayun. So, ikaw ay nanghihina at nahihirapan. Balik ka sa pag-aaral hanggat may pagkakataon. Kasi kung nag-iisip ka na ikaw lang nahihirapan, hindi. Marami tayo. Hindi ka nag-iisa, Hindi talaga siya madali, pero kaya. Tandaan mo lang, bawat hakbang mo, maliit mang hakbang yan, patungo ka sa pangarap mo. At maraming salamat sa panonood. Ako si Sir J na nagsasabi, walang nahuli sa edukasyon, basta handa kang bumalik. Maraming salamat sa panonood at see you sa next video.